Magandang gabi po muli mga kababayan. Mayroon pa rin po tayong isang topic na pag-uusapan. Ito po ay yung tungkol sa parang nininervyos, parang nanginginig na sa takot itong mga ito. Sinong mga to? Ito pong mga anti-Marcos na nagpapakalat ng fake news na kesyo balak daw ni PBBM na mag-declare ng martial law, or sabi naman ng ibang vloggers, mga DDS vloggers, animo daw martial law na tayo sa ngayon dahil sa iniisa-isa daw ang mga oposisyon, iniisa-isa daw na inaaresto, kinakasuhan, kinukulong. Sinong oposisyon ang tinutukoy? Sa pagkakaalam ko kasi, ang oposisyon ay yung Liberal Party, di ba? Yun ang recognized na opposition party. Hindi kaya nila ito sinasabi kasi nanguudyok sila dito sa totoong mga opposition. Kasi silang mga DDS, Duterte camp, sila lang naman ang nagbinyag sa sarili nila na bagong oposisyon. Yung pagiging oposisyon po pala mga kaibigan kailangang i-recognize pa rin ng COMELEC. Na yun nga, ang rekognisadong oposisyon talaga ay yung Liberal Party, yung kinabibilangan nila Delilah de Lima, mga Aquino Group, sila Trillanes. Pero alam nyo mga kaibigan, mga kababayan, sa ngayon ko na nakikita ang mga talent at puso ng Liberal Party na kung tawagin nga Pinklawan, Dilawan, Pinklawan. Pero hindi po lahat. Mayroon lang ako ibang mga nagugustuhan na sana kung sila ay tatakbo ng senador sa next year, iboboto ko ito. Kasi sa tingin ko sila po ang mas makabayan Sino ito? Si Trillanes, si Leila de Lima. Ang hindi ko lang kasi gusto sa kanila yung pagiging anti-Marcos nila na napakasama ang pagkakakilala nila at pagtingin nila doon sa Marcos Sr. Yun lang po ang hindi ko matanggap. Pero pagdating sa pagtatalakay ng mga issues, gusto ko ang ang stand nila. Okay naman. Kaysa dito sa mga Duterte supporters, lalo na itong mga senador. Diyos ko po. Sana wala nang makalusot na senador na nasa kampo ng Duterte, di ba? Ito po ang mga pampahamak Ngayon, balik tayo dito sa isang napaparanoid na nagpapakalat ng kung ano-anong parang pinapangunahan kasi ang Pangulo Itong si naturingang abogado, nagtataka ako dito kay Harry Roque kasi noong araw, makapilipino ito makabayan ito During the time of Gloria Arroyo, nilalabanan nga nito si Arroyo especially tungkol dyan sa issue ng West Philippine Sea. Kontra siya doon sa mga naging polisiya ni Arroyo. Ngayon na lang po siya hindi mo na maintindihan kung ano nangyari. Para siyang nakulam ni Duterte. Ngayon na naging kagrupo siya ni Duterte. Bigla nang naging anti-Pilipino.
kontra Pilipino na. Ang pinapangalagaan na yung interest ng China eh. Nakapagtataka. Ano yun, Harry Roque? At ito nga po, mayroon akong narinig na napanood na video niya na kung saan doon niya pinagsasasabi yung mga kanyang mga kabaliwang analysis na kesyo nagpaplano daw si PBBM na mag-declare ng martial law, na si PBBM ang gumagawa ng mga hakbang na ikakagalit ng China. Parang inuudyukan ba? Parang nang-uudyok daw si PBBM na magalit ang China nang sa ganon mag-umpisa na ng gulo at tatakbo sa hihingi ng tulong sa US. At pag nagkagulo-gulo na, siyempre kapag kasi may digmaan, natural magde-declare ng martial law. Paranoid. Alam niyo, sa tingin ko, wala naman pong kabalak-balak na mag-declare ng martial law itong si PBBM. Kasi kung gusto niyang mag-declare, matagal na. Sa dami ng mga kumukontra sa kanya, bumabatikos at mga nagpaplano ng mga madidilim na, di ba? Itong mga paulit-ulit na mga rally na gusto siyang patalsikin. Kung si Pangulong Marcos Sr. noon, baka mag-martial law na yan. Pero ito, siguro kasi, gusto namang patunayan ni PBBM na hindi niya gagawin yung mga maling ginawa ng kanyang ama. Pero sa totoo lang, kung tutuusin, hindi naman mali. Walang mali na ginawa yung Marcos Sr. Pero sa tingin kasi ng mga pinklawan, mali. Anyway, so ito na nga po, bakit kaya itong si Roque at yung mga DDS vloggers, nagpapakalat nitong mga kasinungalingan na sila lang naman ang nag-conceptualize sa utak nila. Sila ang alam mo, Roque at mga DDS vloggers, kayo lang naman ang nag-iisip ng magmamartial law. Pero sa totoo lang ako okay lang sa akin ang martial law. Kasi law-abiding citizen naman ako eh. Dumaan na ako sa martial law noong araw, panahon ni Apo Lakay. At nakita ko nga, mas maganda nga yung martial law eh. Nadisiplina yung mga tao. Sa totoo lang, alam mo kayo, imbis na hindi pumapasok sa isip ni Pangulong BBM yung pagdideklara ng martial law, kayo ang nag-uudyok eh. Kayo ang nagpapasok sa isip niya. Sige, ipagpatuloy ninyo. Hindi pa kayo nakontento dyan sa mga rally, sa mga panawagan ng mga panawagan ninyo na pagpapatalsik sa Pangulo? Hindi pa kayo nakontento? Porque hindi kayo pinapatulan, baka napuplano kayo na mas lalaan pa. Kayo na ang naghahangad niyan. Natural, kung talagang magulo na, siyempre, para sa peace and order, hindi maiiwasan na mag-declare nga ng martial law. Lalo na itong nangyayari sa Davao. Hindi po malayo na mag-declare ng martial law sa Davao. Ang mayor dyan, sutil eh. Tingnan mo ang nangyayari sa Davao ngayon. Ibinabalik yung tukhang-tukhang, yung EJK. Tapos mayroong gustong hulihin dyan na arestuhin. Natural, kapag yan, may mga lumaban dyan sa mag-aaresto, pag nagkagulo, o di martial law.
Alam mo, kayo mga DDS, kayo lang naman ang naghihingi. Kayo ang naghihingi ng martial law. Imbis na hindi naiisip ng Pangulo, nanguudyok kayo dinidare ninyo. Martial law kayo dyan. Sino ba ang mga hinuli? Sino ba ang kinasuhan? Di ba yung mga kriminal? Oh, sino-sino ba yung mga sinasabi nyo na iniisa-isa? Kasi sa Pinklawan, wala naman Wala namang inaaresto sa Pinklawan. Di ba ang mga kinakasuhan ngayon, yung mga, may mga warrant of arrest ngayon yung mga kriminal na mga kagrupo ninyo. O, di ba? Si Kibuloy, si Bantag, si Tebes, Duterte. O, sana nga pati si Roque, pati kayo mga vlogger, mga DDS na hindi nag-iisip. Di ba? Kung gusto ninyo ng martial law, ako, okay sa akin. Okay nga yun Para mawala na yung mga pasaway. Kagaya ninyo mga DDS, mga pasaway kayo masyado. Buti nga yan. Pero sige, udyukan nyo pa ng udyukan. Kung yan ang gusto ninyo. Imbis na hindi martial law. Sabagay, mas maganda yun. Matigil na kayo. Yan ang hinahanap ninyo. Naghahanap kayo ng wala. Imbis na hindi, ginagawa ninyong oo. Sige. There? Sabi nga, di ba? Be careful what you wish for. Oh. Nagwi-wish kayo ng martial law? Baka ibigay yan sa inyo. Kaya nga lagi tayong nagpapaalala na mahalin po ang ating bayan dahil yan lang ang nag-iisa nating tahanan. Para walang martial law. Diba? Oh, thank you for watching and I'll see you next time. Peace.